Tayo po ay manalangin. Our faithful Father, muli kami nagpapasalamat sa pagkakataon na makaparinig ng iyong salita. Nawa ikaw ang maging sentro ng aming pananambahan at nawa madama namin yung special presence mo in our midst. Lord, without your presence, para kaming mga bored people lang na nag-meet up dito sa lugar na ito and we're just socializing. That's why we need your special presence na bumaba sa amin, Panginoon, and we really feel our inadequacies, Lord, our weaknesses, lahat ng frailties namin. Kaya nawa, tulungan mo kami from the pastor and up to the youngest member, Lord, nawa mag-minister ang inyong salita. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Let's go straight po sa ating passage ngayong hapon. We will read Exodus chapter 33, verses 1 to 16. Again, Exodus chapter 33, verse 1 to 16. Verse 1, the Lord said to Moses, "Depart, go up from here, you and the people whom you have brought up out of the land of Egypt, to the land which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, to your offspring I will give it. I will send an angel before you, and I will drive out the Canaanites, the Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Go up to a land flowing with milk and honey, but I will not go up among you, lest I consume you on the way, for you are a stiff-necked people." When the people heard this disastrous word, they mourned, and no one put on his ornaments. For the Lord had said to Moses, "Say to the people of Israel, you are a stiff-necked people. If for a single moment I should go up among you, I would consume you. So now take off your ornaments, that I may know what to do with you." Therefore, the people of Israel stripped themselves of their ornaments from Mount Horeb onward. Now Moses used to take the tent and pitch it outside the camp, far off from the camp, and he called it the tent of meeting. And everyone who sought the Lord would go out to the tent of meeting, which was outside the camp. Whenever Moses went out to the tent, all the people would rise up, and each would stand at his tent door and watch Moses until he had gone into the tent. When Moses entered the tent, the pillar of cloud would descend and stand at the entrance of the tent, and the Lord would speak with Moses. And when all the people saw the pillar of cloud standing at the presence of the tent, all the people would rise up and worship, each at his tent door. Thus the Lord used to speak to Moses face to face, as a man speaks to his friend. When Moses turned again into the camp, his assistant Joshua, the son of Nun, a young man, would not depart from the tent. Verse 12, Moses said to the Lord, "See, you say to me, bring up these people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by my name, and you have also found favor in my sight. Now therefore, if I have found favor in your sight, please show me now your ways, that I may know you in order to find favor in your sight. Consider too that this nation is your people." And he said, "My presence will go with you, and I will give you rest." And he said to him, "If your presence will not go with me, do not bring us up from here. For how shall it be known that I have found favor in your sight, I and your people? Is it not in your going with us, so that we are distinct, I and your people, from every other people on the face of the earth?" Itinuturing ang kabanatang ating binasa bilang isa sa pinakamadilim na chapter sa Old Testament dahil itinala nito ang naging aftermath
ng napakatinding kasalanan ng bayan ng Israel. Naglalaman ito ng naging tugon ng Panginoon matapos ang pagmamakaawa at marubdob na panalangin ni Moses na huwag niyang tuluyang lipulin at puksahin ang mga ito. Matatandaan kasi na habang nasa tuktok ng Mount Sinai si Moses, kasalukuyang binibigay sa kanya ng Panginoon yung magiging instructions, di ba, sa pagsamba. Hindi na nila, ang mga Israel ay hindi na nakapag-intay pa at sinabayan na rin nila yung pagsamba at paggawa ng mga dambana. Ngunit hindi para sa kanya, pero para sa mga Diyos-Diyosan na kanilang nilikha. Sumamba sila sa mga false gods, partikular sa isang golden calf o gintong guya. Dahilan para magliyab sa galit si Moses at isa-isa niyang itumba, sinunog at pinulbos hanggang maging abo ang lahat ng mga rebulto. Ngunit mas magliliyab sa galit ang Diyos mismo at magpapadala ito ng plague o salot sa kanila at hahayaan niyang patayin ng mga Levites ang libo-libong mga tao na involved sa idolatrous worship at sa immoral practices na ito. At hindi pa makukontento ang Panginoon dito. Ang pinakamatindi pa nito, nais na niyang tuluyang burahin ang lahing ito sa mundo. He wants to wipe out Israel and make a new nation. Ito nga yung magiging dahilan kung bakit mamamagitan si Moses at muli niyang ipapaalala sa Diyos ang kanyang naging tipan. Dahilan para mapigilan ang Panginoon sa tuluyang pagsugpo sa mga ito. At kanya muling ia-affirm ang kanyang mga promises at pinangako muli na tutuparin niya ang mga ito. Dadalhin pa rin niya umano ang mga Israelita sa promised land, sa lupang kanyang ipinangako, the land that is flowing with milk and honey. At sinabi rin niya na patuloy pa rin niyang gagabayan at poprotektahan ang mga ito laban sa mga tiga-Canaan. Sa madaling salita, ay matatanggap pa rin nila yung mga pinangako sa kanilang mga pagpapala. Pero mayroon sa kanilang isang bagay na mawawala. Mayroong nagbago dun sa naunang plano. Dahil sinabi na mismo ng Diyos dito na magsusugo na lamang siya ng anghel na makakasama nila at gagabay sa mga Hudyo. Imbes na ang presensya ng Diyos mismo ang sasama sa mga ito, isang anghel na lamang ang magsisilbing convoy at proxy niya dito. Because God will not go with them anymore. Handa niyang dalhin ang mga Israelites sa promised land nang wala ang kanyang presensya. Sa isang commentary ni Phil Ryken, sinabi niya that the Israelites were still booked for the promised land, but God had already canceled His reservation. Tuloy pa rin naman daw yung biyahe nila patungo sa promised land, pero ayon sa Diyos, hindi niya na daw magagawang samahan ang mga ito. That was the problem. God will no longer be there. Para mas maintindihan natin to, just imagine that God is offering us to give whatever we want dito sa buhay na to. Isipin mo ang Diyos, binibigay niya sa iyo lahat ng gusto mong pagpapala sa buhay. Ibibigay niya yung ideal family na gusto mo, the husband or wife or kids that you always wanted. Kasabay nito ang isang malaking bahay, malagong negosyo, magandang career at lahat ng yaman sa mundo. But there's a catch. You can have all this, but without God. Lahat ng ito, mapapasayo, except lang ang Diyos mismo. Would you take it? Tatanggapin mo ba ang alok niya na ito? So parang ganito yung sinasabi niya dito. And I wonder how many of us would gladly take this offer. Ilan kaya sa atin dito ang willing na iwanan ang presensya ng Diyos in order to receive His blessings and gifts? Real talk lang. Marami ngayon sa mundo, ang pag inalok mo nito, siguradong wala pa isang segundo, tatanggapin na nila to. At kung magiging honest lang din tayo, many of us would prefer the promises of God without this burden ng relasyon sa Kanya. What, Brother Jose? I could get His promises
the good stuffs except God? Pwede akong pumunta sa Canaan, sa Promised Land, nang hindi niya ako sinasamahan? Go! Everyone will sign up for this deal. Mekos-mekos na talaga yan, mga insan. Ngunit ano nga ba yung dahilan sa kanyang paglisan? Sabi sa verse 3, "But I will not go up among you, lest I consume you on the way, for you are a stiff-necked people." Dahil kung patuloy umano niyang sasamahan ang mga ito, ay maaring lipulin pa rin niya ang mga Israelita dahil sa kanilang katigasan at mga kasalanan. Yung picture here is an ox or donkey na nire-resist yung farmer niya by making its neck stiff. Yung isang hayop na tinitigasan yung kanyang leeg para hindi siya mahila ng kanyang amo. Ganito daw yung mga Israelites dito. Kung iisipin nating mabuti, hindi lang ito isang act of judgment talaga sa kanila. But it was also an act of mercy. Para talaga ito sa kanilang ikabubuti. Dahil siguradong pupuksain sila ng Diyos sa kanilang paulit-ulit na pagkakasala sa Kanya. Kaya nga, it seems like it's better that God depart from them than He comes suddenly and destroy them. Sobrang sakit at hirap nito kung iisipin lang talaga natin. Parang hiwalayan to ng matagal na magkasintahan. Ang Israel at ang Diyos ay parang nasa isang marriage covenant. At wag nating isipin na agad lang sumuko ang Diyos dito. In-apply ng Diyos dito yung maximum tolerance sa kanila. Ang Diyos dito yung faithful husband. At yung nagtratraidor ay yung bride niya, which is Israel. Ilang beses na inabot ng Israel yung divorce papers sa Diyos, pero tinanggihan niyang pirmahan to. Ang Israel, brinok niya na lahat ng wedding vows niya. Pero patuloy pa rin siyang inuunawa ng Panginoon. Ang Israel, tinapon na nila yung wedding ring nila sa ocean. Pero ang Diyos ang pumibili ng bagong singsing. May mahal na talaga silang iba, kaya nagtataksil at nangangalunya na sila. At isang araw, binigay na ng Diyos sa kanila yung gusto nila. Pinalaya niya na ang mga ito dahil sobra siyang nasaktan sa kanilang nagawang kasalanan. Yes, tandaan natin, ang Diyos natin ay hindi stoic or walang nararamdaman o walang pakialam at hindi naaapektuhan sa ginagawa ng kanyang mga anak. As a father to His children, He cares deeply about how we live. Look at the bitter consequence ng naging kasalanan ng bayan ng Israel sa Diyos. This is how deeply offending at displeasing sa Kanya yung sin na ito na i-withdraw niya yung presence niya sa mga ito. Mawawala sa kanila yung presensya ng Diyos just because they tried to get it the wrong way. It's very ironic na ginawa nila ito because they want more of God, but what they get is less of Him. Dahil lamang sa pagnanais nila ng isang Diyos na nakikita ng kanilang mga mata, nahahawakan ng kanilang mga kamay, Diyos na kanilang nasasayawan, naalayan, at napaglalaruan, magagawa nila ang isang napakalaking kasalanan. This will provoke God to anger. Makikita natin that idolatry is of all sins the most hateful to God. Ito ang kasalanan na kanyang kinasusuklaman. Perhaps the worst transgression sa kanyang harapan. Ito yung sin na talagang nagpabitaw at nagpa-retire sa kanya. Ito yung sin na talagang nagpa-withdraw sa kanyang presensya sa kanyang mga tao mismo. At ang sin na nagpaisip sa kanya na burahin na lamang sila ng tuluyan sa mundo. This is how abominable and displeasing sa mga mata ng Diyos na makita ang kanyang mga tao na sumasamba sa iba. Napaka-abominable nito sa kanya na hindi na niya kaya pang manatili pa sa kanila. At ito yung magiging message natin ngayong hapon. Idolatry is so abominable in the eyes of God that it would provoke Him to diminish His presence to His chosen people. Walang mas kasuklam-suklam
sa harapan ng Diyos kaysa masaksihan niya yung kanyang sariling mga tao na nagbibigay ng parangal at pagmamahal sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Parangal at pagmamahal na dapat sa kanya lang binibigay. Ito pala yung mag-uudyok sa kanya na tanggalin sa kanyang mga taong hinirang yung mismong presensya niya at kalimutan niya yung naging tipan niya sa kanila. Pero linawin lang natin, we're not saying na sisirain talaga ng Panginoon ang kanyang covenant. That's not gonna happen. God will never come to that point. That will never happen. Dahil karirinig lang natin, nung preaching ni Pastor Ramen, God will be cut in half and in pieces before mangyari yun. Mamamatay muna ang Diyos bago siya hindi maging tapat sa kanyang mga pangako. Ang pinupunto lang natin dito, ganito katindi yung gravity nung idolatry na tinutulok siya nito, na alisin yung kanyang presensya at kalimutan yung kanyang naging tipan sa kanila. At huwag nating isipin that idol worship is just a problem ng mga Israelites during their time. It is as much of a problem today as it was thousands of years ago. Hanggang ngayon, ito pa rin ang ating problema. In fact, worse pa nga ata yung henerasyon natin ngayon. Mas laganap ito ngayon. Kasi kung tutuusin natin, idolatry is at the root of all sin. Ito talaga ang ugat ng lahat ng kasalanan. At the very heart of every sin is an idol. Ang idolatry is just one of many sins. Ito talaga yung pinaka-root ng bawat kasalanan. Tignan mo, start scratching yung surface ng mga paborito mong kasalanan. Try mong halukayin yan. You will begin to see that idolatry is at the core of it. Try mo na tignan yung ilalim yan. Pag binalatan mo yung paborito mong kasalanan, you will find underneath that is a false God. Sa ilalim niyan ay kasalanang tinatago mo dahil meron kang Diyos-Diyosan. Behind every sin in your life and in my life is an idol. Kaya lahat ng nagagawa nating sins ay kumbaga parang sintomas lang yan kung tutuusin. The true illness is idolatry. Ito talaga yung totoo nating sakit. At hindi yan gagaling at mawawala until those counterfeit gods are dethroned. And the one true living God takes His rightful place sa ating mga puso. Ito talaga yung katotohanan, di ba? We are all designed for worship. We are hardwired talaga dito sa DNA natin ang sumamba. We want someone that will control and rule over us. And if something in our life fills that space for God, we are worshiping our idol. Noon pa man hanggang ngayon, we want to manufacture a God of our own. Sabi ni Calvin, di ba, our hearts ay isang malaking factory ng mga idols na kahit nasa sinapupunan pa lang tayo, master craftsman na tayo. Yes, ikaw at ako ay guilty dito. Kahit wala kang sinasamba na statue na gawa sa wood, stone, or metal. Wala kang mang rebulto na niluluhuran, whatever you love more than God is your idol. Anything that you put before God, which displaces Him in your heart. Madali lang naman talagang malaman kung may idol ka sa puso mo. If something other than God is giving meaning in your life, then you have an idol. If it walks like an idol, if it quacks like an idol, then that is your idol. Pag naglakad yan na parang idol at nagsalita yan na parang idol, malamang yan talaga yung idol mo. Pag kinukuha mo na sa bagay na yan, yung kahulugan ng iyong buhay at hindi na sa Diyos. Kapag yung mga bagay na yan gives you value and makes you feel significant and secured other than God, it is an idol. Anything na nagko-consume ng thoughts mo at nag-a-absorb ng heart at imagination mo more than God, that's your idol. Kaya nga base sa naging definition natin, I wonder, how many idols do you have? How many idols do you worship right now? O sige na,
Maaaring hindi nyo gusto yung term na worship. But another way of saying it is what you are living for. Bukod sa Diyos, kapatid, para saan ka pa nabubuhay? Saan mo nilalagay yung faith, yung time, your energy, at yung money mo? Sa worldly success, education, sports, sa isang philosophy, fashion, business, a loved one, status, power, fame, strength, beauty, or even your ministry. Yes, yung mga bagay na seems harmless, even the good things can become idolatrous. Yan yung problema with idolatry. Yung mga bagay na not necessarily or inherently bad or sinful, pag yan yung naging best things in our lives, that's when it becomes our idol. When good things become God things, yan yung problema. Kapag yung good thing na yan, nagko-compete na with the Lord in our hearts. Pag sa bagay na yan mo na kinukuha, or yan na yung kumukuha ng first place ng affections at thoughts mo, kapatid, that's your idol. And I am sure that the largest idol in your heart, the idol which every man loves most, is ourselves. Ang sarili natin mismo. You are your own God. We all have the desire to be the God of our life. Kapatid, whatever is taking God's place, remove it. Hear the words of 1 John 5 verse 21. Little children, keep yourselves from idols. Yes, I know, napakarami na nating sermon na napakinggan patungkol sa ganitong tema. Dami nating beses na nakarinig ng ganitong mensahe. Hindi na ito yung una. Pero the question is, bakit ang mga idol sa heart mo ay hindi mo pa rin pinatutumba? Bakit nakatindig pa rin sila? Ano pang ginagawa mo? You have to smash and shatter them time after time. Don't wait until God smashes and shatters it Himself. Baka hindi ka aware at hindi ka na-inform, God is the greatest iconoclast. Kaya kung di mo yan bubuwal, siya mismo ang dudurog ng mga yan. Nawa, gamitin niya yung mensaheng ito para ma-shatter yung remaining idols that we have in our hearts at tuluyang mapasara yung mga factories na gumagawa ng idol sa ating mga puso. Pinatunayan at pinagtitibay din ang passage natin, yung reality that God does not withdraw His presence from us. Oftentimes, we withdraw ourselves from the presence of God. In a sense, tayo talaga yung lumalayo. Tayo talaga yung dumidistansya dahil sa ating mga kasalanan. Pero kung maiintindihan lang natin yung presence of God as it is expressed across the pages ng scriptures, talagang hindi natin gugustuhin na mawala ito. Sigurado it will transform the way we live our Christian lives. Alam ko, madalas nating naririnig yung phrase na ito. We use the presence of God a lot of times. Pero di ba, it's difficult to define. At di talaga natin siya masyadong naiintindihan at pinapahalagahan. Nawa, dito sa pangaral na to, makita natin that the presence of God in our lives is everything. It is the greatest salvation blessing. It is the highest covenant blessing imaginable. Lagi kasi nating naiisip pagdating sa mga covenant blessings, yung reconciliation, yung forgiveness. Pero have you realized the presence of God is at the very heart of the gospel? Kasi, di ba, the whole purpose of God's salvation is to prepare us for the enjoyment of His presence. Imagine, dahil kay Kristo, you have an amazingly transcendent, sovereign God with you. Dahil sa redeeming work ni Christ, yung sovereign, gracious God of heaven and earth, who alone is the hope of the world, the God of the universe, walks with you. And He is your companion sa mundong ito. Yes, it's nice to have a friend. It's nice to have a spouse na kasama mo lagi. Pero hindi yun yung sinasabi natin dito.
Ang gusto kong makita natin dito na napakalaking pagpapala at pribilehyo that this sovereign, gracious, thrice holy God draws near to be with us, sinful people. Ang isang ubod ng banal na Diyos ay piniling samahan ang mga makasalanang katulad natin. Kaya nga, there is nothing so serious as to be without the presence of God. Oo, miserable na magkasakit. Mahirap na wala kang sariling tirahan, na walang trabaho, na wala kang masyadong kaibigan, o wala kang pera o kayamanan, pero mas miserable kung ang mawawala sa iyo ay ang presensya ng Diyos. Mas kaawa-awa ang taong walang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. It is bad to be without money, but it is far worse to be without the presence of God in your life. Kaya nga, if you can sense or if you have the presence of God right now, kahit ano pa man yung kalagayan mo ngayon, marami kang dapat ipagpasalamat. Kaya nawa, gamitin yung pangaral para mas mapahalagan natin yung presensya ng Diyos na hindi na natin gugustuhin kailanman na mawala ito sa ating mga buhay. And that every moment, we will take great pleasure sa katotohanan ito. That wretched people we are, yet God is still with me and with you. At based on this passage, how did they respond to the withdrawal of God's presence from their nation? Makikita natin yung dalawang responses. So verse 4 to 6, the people of God deeply mourned. And sa 12 to 16, the prophet of God desperately yearned. So verse 4 to 6, the people of God deeply mourned. When the people heard this disastrous word, they mourned and no one put on his ornaments. For the Lord had said to Moses, say to the people of Israel, you are a stiff-necked people. If for a single moment I should go up among you, I would consume you. So now take off your ornaments, that I may know what to do with you. Therefore, the people of Israel stripped themselves of their ornaments from Mount Horeb onward. Makikita natin, nung narinig ng Israel yung masamang balita ng pagkawala ng special presence ng Diyos sa kanila, agad silang tumangis at labis silang naghinagpis. At agad daw nilang hinubad yung kanilang mga alahas at mga suot na palamuti. Isa kasi itong paraan para mapakita na taus-puso talaga silang nagsisisi at matindi yung pighati nila sa kasalanan na gawa nila laban sa Diyos. Ito yung typical na sign of mourning in the Near Eastern world. Kung paano yung mga kababaihan, di ba, nagsusuot sila ng maitim na damit para ipakita na nagluluksa sila sa kamatayan ng kanilang asawa, ay ganun din yung pag-aalis ng kanilang mga accessories. Sumisimbolo ito ng labis nilang pagdadalamhati. Pero hindi lang yon, no? Mas matindi yung dahilan. May mas matinding dahilan kung bakit nila tinanggal yung kanilang mga hikaw. Matatandaan natin sa chapter 32 na ginamit nila ang mga ito sa paggawa ng golden calf. Those ornaments had been used to create their idols. Kaya upang tuluyang matanggal yung association nila doon sa ginawa nilang mga Diyos-Diyosan, napilitan silang hubarin lang lahat ng mga ito. Isa itong paraan para ipakita na ayaw na nilang ma-identify pa sa kasalanang iyon at tuluyan na nila itong talikuran. At makikita natin dito, hindi natin maikakaila na totoo naman, talagang nagsisisi at truly genuine sila dito. They are really mourning over the consequences of their sins. Lalo pat na-realize nila what they are losing. Na-realize nila what they have done, yung tindi at bigat nung nagawa nilang kasalanan. Ganon din, nalaman talaga nila kung sino yung totoo nilang kailangan, kundi ang Diyos. Nakita natin dito, because of their sins, ang daming nawala sa kanila. Ang laki nung naging kabayaran. Kasi imagine, it prevents the active presence of the Lord para i-lead sila sa promised land. Yung sin nila nag-cause para hindi sila i-guide at i-direct ng Diyos. Dahil sa kasalanan nila, hindi na sila sinamahan ng Panginoon. Makikita rin natin dito, kahit tinagurian silang stiff-necked people,
And they really cared about their relationship sa Panginoon. Not only what God could give them. Hindi lang sa binibigay sa kanilang pagpapala ng Diyos. In fact, hindi nga nila nagawang magsaya. Kahit alam nila that God had promised He would still give them the land flowing with milk and honey, despite their sins. Kahit ipamamana pa rin sa kanila yung promised land at lupain ng Canaan, hindi pa rin nila nagawang mag-rejoice. Naiintindihan kasi nila that Canaan itself, without the presence of God, is no pleasant land. Na kahit dalin pa sila sa promised land at bigyan ng maraming mga blessings and bounties, it could not make up sa pagkawala ng presensya ng Diyos sa kanila. Hindi nito kayang i-compensate yung laki nung nawala sa kanila. Alam nila that without the presence of the promiser and the blesser, lahat ng blessings at gifts is a curse. Kasi wala na tong value if God is not with them. Aanhin pa nga ba nila ang Canaan, ang sandamakmak na mga milk and honey? Ano pa yung value ng possessions kung hindi nila makakasama ang Diyos? Na-realize nila that having fellowship and intimacy with God was infinitely more important than everything else. Kitang-kita natin, yung God's presence ay chinerish nila than the blessing of the promised land. Nung narinig nila that they're going to the promised land, but without the promise-keeping God, ang sabi dito, ang dating sa kanila, it is a disastrous word. Kaya sila nag-mourn. And I wonder, can you honestly say that you will do the same? Magmo-mourn ka rin kaya kung ang presence ng Diyos ang mawawala sa'yo? O magmo-mourn ka pag yung blessing ng promised land yung nawala? Kasi yung Israel, di ba, nakita natin, nagluksa sila dahil alam nila na wala nang mas miserable pa than to be alienated from God. This is the sorest punishment and the greatest possible disaster na pwedeng danasin ng isang tao. Ito yung sinasabi sa Hosea 8 verse 7. They had sown to the wind and were now reaping the whirlwind. Sino man daw na nagsabog ng hangin ay tiyak na aani ng ipo-ipo. Sabi pa ni Chrysostom, to be separated from God is greater punishment than 1,000 hells. Ang mahiwalay sa presensya ng Diyos ay kaparusahang mas matindi pa sa libo-libong impyerno na pwede nating danasin. This divorce is more fatal than innumerable deaths. This is the climax of all miseries. Kaya talagang naiintindihan natin, they went into great mourning and lamentation over God's threat na hindi na siya sasama sa kanila. Ang gusto ko lang makita natin dito, they were paying a very high price for their sins of idolatry. Napakalaki ng kabayaran sa kanilang nagawang kasalanan. Napakamahal. At ganun din tayo. We can never sin for free. It is always costly. You see, ang pinaka-expensive na bagay dito sa mundo ay hindi ginto or hindi ang mga gem. Ang most costly item is one's sin. Kasi ang dami palang pwedeng mawala sa atin. Napakamahal ng babayaran natin tuwing tayo ay nagkakasala. Ang daming consequences. Di ba, merong nagsabi that sin will take you farther than you want to go, keep you longer than you want to stay, and cost you more than you want to pay. Pagbabayarin ka nito at sisingilin ka nito ng napakamahal. At sa lahat ng pwedeng singilin nito at pwedeng mawala sa iyo, ang pinaka-nakakatakot at pinaka-nakakapagpaluksa sa isang tao ay ang mawala mismo ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. And that's the point of all the bitter consequences of sin. The most lamentable and dreadful for His people is the departure of God's special presence from them. Ito yung pinaka-nakakatakot at hindi natin kakayanin na mawala sa atin kapag ang Diyos na mismo. Take note of this, kapatid. Sin separates us from God. Huwag tayong ma-deceive thinking na pwede tayong gumawa ng kasalanan
at mararanasan pa rin natin ang presensya ng Holy One. Malinaw sa Micah 3 verse 4, "Then they will cry to the Lord, but He will not answer them. He will hide His face from them at that time, because they have made their deeds evil." Sa Isaiah 59 verse 2, "But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you, so that He does not hear." Ang mahiwalay sa presensya ng Diyos, ang pinaka-nakakatakot at pinaka-nakakapagpighati na consequence ng kasalanan. Alam mo kung ano magpapatunay nito? Di ba ganito yung mismong naranasan ni Christ on that cross dahil sa ating mga sins? Imagine, for the first time, nahiwalay at tinalikuran siya mismo ng kanyang ama. Hindi siya nagawang lingunin o titigan man lang dahil siya ay naging kasalanan. But not his own sins, because he got none, but because of our own sins. Nilayuan siya mismo ng kanyang ama. And now tell me, isn't this the most dreadful and the most lamentable consequence ng kasalanan? No one sins and does not have to face its terrible wages. Laging may kabayaran. There's always a cause. At ang departure talaga ng presence ng Diyos, ang pinakamatindi sa lahat. Si Christ mismo, naranasan niya yan. And counting the cost can make us less willing na itanggapin ang mga offer at temptations ni Satan. Kaya nga next time na makikita mo yung sarili mo na magkakasala, sa susunod na papalitan mo ang Diyos sa iyong puso, isipin mong mabuti kung worth it ba talaga. Sa dami ng pwedeng mawala sa iyo, sa dami ng pwedeng masamang maranasan mo. Dahil siguradong poor compensation sa panandaliang pleasure na dala ng sin sa iyo. And that's our challenge. Before indulging to sin and displacing God in your heart with worthless idols, reckon if that disobedience is worth losing the presence of God over your life. Timbangin mong mabuti kung yang panandaliang joy at pleasure na dala ng kasalanan ay yung pinapalit mo sa Diyos sa iyong puso ng mga idols ay sulit kumpara sa pagkawala ng presensya niya sa iyong buhay. Obviously, alam natin ang sagot. Siyempre, hindi. Never. It is never worth losing the presence of God. Kaya, kapatid, take it from the Israelites. Learn from their experience. Kailangan ay talagang iwasan natin at i-reckon talaga natin kung sulit ba talaga to. No one ever gets away sa pagbabayad ng sins. Darating yung payday para bayaran natin ang mga kasalanan na to. And again, pag naningil ito, presensya ng Diyos ang nagiging kabayaran. Alam niyo kung tutuusin, napakagandang tool for sanctification, yung katotohanan na nasa presensya tayo ng Diyos. Sabi ng isang Puritan, God's all-seeing presence is a preservative against sin. Kasi daw, it is a means to make us watchful over our conduct and our actions. Kung alam mo na nasa presensya ka ng Diyos, di ba dapat mas mapipigilan ka na gumawa ng kasalanan? Di ba kung maaalala mo na nasa iyo pala yung presensya ng Diyos, di mo naman gugustuhin na magkasala. If we are consciously aware of God's presence, surely it will impact everything. Yung behavior, yung talk, at yung thoughts natin. Yung accompanying presence ng Diyos will cause us to conduct ourselves in fear. Kung nasa presensya ka ng Diyos, if you are before the face of the living God, di ba, mas mahihirapan kang mag-sin. Tandaan natin, God is omnipresent. There is no place na so remote na may escape natin yung kanyang gaze. We may ignore Him, pero nandyan pa rin siya. In the words of C.S. Lewis, He walks incognito. And we have to bear that always in our minds. Kailangan i-carry natin yung abiding remembrance na nakatingin sa atin ang Diyos at nakikita niya ang lahat.
Alam nyo, ito yung conviction. Ito yung feeling na nag-preserve kay Joseph when he is tempted sa isang foreign land. Alam niya, ito, kaya nung inimbitahan siya to sleep with another man's wife, anong sinabi niya? How then can I do this great wickedness and sin against God? At ganito rin dapat tayo, knowing yung katotohanan na nasa presensya tayo ng Panginoon, paano nga ba natin magagawa ang matinding kasamaan laban sa ating Ama? Kaya nga yung thought din ng presence ng Diyos sa ating buhay is a loud call for humility. Sobrang nakaka-humble na malaman mo na nasa presensya tayo lagi ng Diyos. Kasi you will realize how much evil yung natunghayan niya sa mga buhay natin. May tatago natin ito sa ibang mga tao, pero ang Diyos, He is always looking at us. Morning, noon, night, sa lahat ng oras. Kaya dapat lagi nating panalangin, God, be merciful to me, a sinner. Kapatid, never naging sulit ang ipagpalit ang Diyos sa iba. Kaya araw-araw, dapat piliin natin siya. Isa sa makikita natin dito, it is a choice talaga every day to place God on the thrones of our hearts. Hindi ito one time lang. It is an ongoing choice. Araw-araw, marami ang maglalaban para sa trono ng mga puso natin. Pero it is you who will choose, who will sit down on that throne. You choose this day whom you will serve. Ang Diyos o yung mga worthless idols at mga counterfeit gods. And we all know it should be the Lord. Araw-araw, piliin mo ang Diyos. We chose the Lord in the past. We are choosing the Lord right now. And we are going to keep choosing the Lord until the very end. Mas hindi natin kakayanin pag nawala siya sa ating mga buhay. Kaya dapat piliin natin siya. Alam nyo, never na may nagsisi nung pinili niya ang Diyos over those idols. Kung aalisin lang natin yung mahigpit nating mga kapit sa mga idols natin sa buhay, kasi maaaring ito yung totoong humahadlang sa tunay natin na kaligayahan. Yung kaligayahan na tanging ang Diyos lang naman talaga ang makakapagbigay sa atin. Napakaganda nung sinabi ni Samuel Rutherford. I heard this story from Pastor Ramen, na nung nasa prison daw siya, doon daw niya natuklasan kung paano daw tunay na magiging maligaya ang isang tao. And I quote, "For if you should see a man shut up in a closed room, idolizing a set of lamps and rejoicing in their light, and you wish to make him truly happy, you would begin by blowing out all his lamps and then throw open the shutters to let in the light of heaven." Di ba? We are like this man. Nagkulong tayo sa isang madilim na kwarto, masyado tayong masaya at iniidolo natin yung mga lampara, yung liwanag nito. Pero kung talagang mas gusto mo na maging mas masaya ka, kailangan mong hipan lahat yan. Yung apoy ng mga lamps na yan at buksan mo yung bintana. Papasukin mo yung liwanag na nanggagaling sa ating Savior. Doon ka tunay na magiging masaya at maligaya. Kung mawawala yung ibang liwanag at mafofocus lang talaga tayo sa light ni Christ, surely, ito talaga yung totoong joy. Kaya nga, baka tulad ko, we have a lot of lamps ought to be blown today. Baka masyado ka ng maraming ina-idolize ng mga lampara sa buhay mo ngayon. Alam mo kapatid, mas may enjoy natin yung communion and fellowship with our Savior kung wala yung mga yan. Kaya you have to start blowing them one by one. Kailangan mo ng hipan ang marami sa iyong mga lampara para matagpuan mo yung tunay na ligaya kay Christ. Baka may kasama tayo dito na silaw pa rin sa maraming lampara ng mundo at hindi pa nakikita yung liwanag ni Kristo. Ito na yung pagkakataon mo. Panahon na para hipan yung mga yan at buksan yung bintana at papasukin mo na yung liwanag ni Christ. Come to the Lord Jesus and have faith in Him. Because of Christ, God is no longer turning back sa atin because of our sins. Kasi He already turned His back on our sin for the last time on that cross. When Jesus was hung on that cross
suspended between heaven and on earth, while He was acting as our human shield, standing between us and the wrath of God. And now we are forgiven and our sins have been totally forgotten. You can now rest to the finished work of Christ and be assured of the presence of God in your life. And then secondly, the prophet of God desperately yearned sa verse 12 to 16. For the sake of time, I won't read yung mga verses. No? Pansinin natin dito, Moses boldly goes back to God, armed with strong arguments to plead and press Him for the affirmation of His promises. Naglakas loob si Moses na lumapit muli sa Diyos, pero dito baon niya talaga yung mga strong arguments at yung mga bold petitions. Naiintindihan niya kasi that it wasn't enough that he and Israel will get to that promised land. Kasi walang special, nothing is special kung pumunta sila doon without the special presence of the Lord. At dahil sa labis na pananabik niya na muling siguraduhin yung presensya ng Diyos doon, sunod-sunod niyang papakawalan yung mga napakabibigat na argumento. Sisimulan niya muna to sa isang reklamo na bilang isang prophet at mediator, dapat daw nalaman niya kung sino yung ipadadala niya na mensahero or yung sino yung anghel na kanyang isusugo. Agad itong sinundan ng kanyang apela at paalala sa tipan niya sa Israel. Pinaalala niya that yung sinabi niya that I will be your God and you will be my people. Pinupunto ni Moses dito yung unchangeableness ng election o pagpili ng Diyos na hindi mababago yung pagpili at paghirang niya sa kanyang mga tao. Then yung pangatlong argumento niya, pinunto niya yung supreme importance of God's presence sa kanyang mga tao. That without it, nothing else matters. Diba? Sinabi niya dyan sa verse 15, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. Kung siya ay hindi rin naman sasama, wag na silang pasampahin mula rito. Para bang in essence, sinasabi niya dito na don't send us on our way unless you come with us. Or better lie down and die here in the wilderness than go forward to Canaan without your presence. Ganito talaga siya kadesperado upang maibalik lang yung presensya ng Diyos para sa kanyang mga tao. And lastly, he goes on to argue that God's presence is the only acceptable proof of His favor to Moses at ito daw yung distinguishing mark sa kanyang mga tao. Sinasabi niya dito, ang presensya lamang ang magpapatunay na tinatanggap niya yung kanyang mediation at hindi siya nagpe-fail as a mediator. At higit sa lahat, sinasabi niya dito that God's presence makes Israel different from this world. That's what makes them different, that God is with them. Ito daw yung nagdi-distinguish sa Israel from the other nations. Not their land, not their culture, not their language, not their obedience, and lalo na, not their righteousness, dahil wala sila nun. What set them apart was not what they had or where they were from, or kung ano man yung itsura nila, but who was with them. And it is the presence of God. Naiintindihan ni Moses na ang Israel ay nangailangan na magkaroon ng testimony for the pagan world that they worship and serve the one true and living God. At yung relasyon nila, yung unique at powerful na evidence na naiiba sila sa kanilang mga karatig na mga bayan. At kung wala sa kanila ang Diyos, there was no difference between the chosen people and the pagans. Alam mo yung kaugnay nito, no? Sinabi sa Acts 13 verse 47, yung purpose talaga. Bakit ginawa niya yung Israel, na pinili niya na maging kingdom of priests and a holy nation. Sabi niya sa Acts 13 verse 47, for so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Para daw maligtas yung buong mundo. You see, it is really God's presence and only His unique, powerful presence that sets apart yung people from any human group na namumuhay on earth.
Ang sinasabi lang natin dito, no, sinabi ni Moses lahat ng ito kasi alam niya that it was a terrible exchange na dadalhin ng Diyos ang Israel sa promised land pero hindi niya kasama yung kanyang presensya. He understood that a nation blessed by God, yet without Him, was no better off than any other people in the world. Kaya ganito siya kadesperado. Kasi alam niya that God Himself is far more valuable than any of His gifts or blessings. Masigit siya kaysa sa kahit anong pwede niyang ibigay. Yung pagiging malapit at makasama ang Diyos at makatanggap ng kanyang mga biyaya. Ang pinakamalaking pagpapala, yung kasiguraduhan na kasama mo palagi ang Diyos sa kabila ng iyong pagkakasala. O mas madaling salita, sinasabi dito, the greatest blessing ay ang Diyos mismo, God Himself. And that's the point. The greatest blessing that God can give to His people is the assurance of His presence, nearness, and favor. Or in other words, the greatest blessing that God can give is God Himself. Listen to this, mga kapatid. The best gift that God can give you is not good health, not prosperity, hindi magandang kotse, hindi happiness in this world, but He Himself, ang Diyos mismo. Without God, everything is nothing. And with God is everything. Kaya di ba, maintindihan natin bakit sinabi ni Samuel Rutherford, heaven would not be heaven if He were not there. Heaven would be hell if He were not there. What makes heaven heaven is His presence there. Ang dahilan kung bakit langit ang langit ay dahil sa presensya ng Diyos. Alisin mo yung presensya ng Diyos sa langit at magiging impyerno na yan. Sabi pa ni Robert Murray McCheyne, to be in God's presence, under His love, is heaven, wherever it is. Basta nasa presensya ka ng Diyos, kahit nasang lugar ka pa, kahit ang hell, magiging heaven, kung nandyan ang kanyang presence. At alam to nung great prophet na to, kaya handa siyang i-forsake yung promised land at lahat ng blessings na to just to stay within the presence of the Holy One. How about kaya tayo ng mga so-called Christians ngayon? How do the words of Moses describe your life? Which do you desire more? The blessings of God or God alone? God offered to bless the people with the promised land, but without His presence. Pero pag ang tao ngayon, ang tinanong mo nito, ito talaga yung gusto nila. They want God to give them whatever they need for a happy life, but they really don't care kung makakasama o sasama pa ang Diyos sa kanila. Wala silang pakialam as long as mapa sa kanila yung mga biyaya. Ang isang tao can receive the very best of God's provisions at manatiling walang relasyon sa Diyos. Pero kung ganito lang din, bale-wala rin ang lahat. It is good as nothing. Pero kahit wala kang yaman dito sa mundo and you only have Christ, you have everything. Wag nating i-equate yung presence of God and with being materially rich. Wag nating sabihin na porket nasa atin ang presensya ng Diyos, makukuha natin yung mga pagpapala. Na alam niyo, napaka-striking ng mga naging arguments ni Moses dito. Marirealize talaga natin that God is everything. Especially nung sinabi niya dito, no, that God is still the distinguishing mark of His people. Nung sinabi niya na, is it not in your going with us so that we are distinct, I and your people, from every other people on the face of the earth? At kapatid, just like Israel, ang presensya ng Diyos ang nagpapa-espesyal sa atin. Jesus' presence with us also makes us different from others. Ito yung nagpapa-stand out sa atin, sa iba. Yun lang yung dahilan. Not anything special within ourselves. It is outside of us. Kay Christ. Without Christ, wala tayong pinagkaiba sa mundo. Wala kang pinagkaiba sa mga katrabaho mo na makamundo, sa mga kulto ngayon, na kung sino-sino yung sinasamba, sa mga kamag-anak mo na mga unbelievers, at iba pang mga tao na walang pagpapahalaga sa Diyos kung wala yung presensya niya. In fact, without Jesus, we're not really a church. Isa lang tayong isang social club na siguro nabobore
sa sarili-sarili nating mga tahanan at nagkasundo na magkita ngayong linggo. Without Jesus, we're just singing to ourselves. Pag kumakanta tayo ng hymn, talagang nag-iingay lang tayo. Without Jesus, yung mga preachers dito ay nagmo-monologue lang. Katulad ng mga nasa teatro. Or parang kinakausap lang namin yung sarili namin dito. Might as well, isang magaling na lang na wedding event host ang ilagay natin dito. Kung wala din naman yung presence ng Diyos. I hope nakukuha natin, it is our relationship kay Christ that makes us unique at nagbibigay ng meaning sa ating mga faith. Because of His presence, we are holy people. We are set apart. We are different because God's presence accompanies us. Kaya nga church, all the more, let's long for the presence of God sa ating mga buhay. At huwag natin itong ipagpalit kahit sa ano. That's why our challenge, never trade one moment of God's special presence for anything in this world. For it is a very terrible exchange. Huwag na huwag mong ipagpapalit sa kahit ano dito sa mundo, ang kahit isang segundo na nasa presensya ka ng Panginoon, luging-lugi ka pag ginawa mo ito. Huwag na tayong lumayo. Let's address the big elephant in the room. Huwag na huwag mong ipagpapalit ang special presence ng Diyos tuwing Lord's Day sa trabaho mo. Ipaglaban mo ito, lalo kung maiiwasan mo naman. Sabi ni Spurgeon, money gained on Sabbath day is a loss. The loss of health by neglect of rest, and the loss of soul by neglect of hearing the gospel. Lahat ng kikitain sa pagkayod mo, sa pagtatrabaho tuwing araw ng Diyos, hindi talaga tubo or hindi ka talaga kumita. Loss talaga yan. In fact, luging-lugi ka. Nawalan ka na daw ng pahinga, hindi pa nakapakinig yung kaluluwa mo ng Ebanghelyo. The church is the temple where God dwells. Nandito yung special presence niya. Kahit gaano ka ka-bless sa sarili mong Bible reading, sa sarili mong devotion, kahit mag-isa ka sa kwarto, kahit sobrang na-bless ka sa pagla-livestream or sa panonood mo ng isang video message, walang-wala yan sa laki ng na-miss mo, sa pinalampas mo. Walang alternative sa special presence ng Diyos tuwing Lord's Day. In the words of Herman Bavinck, the Lord's Day is the best of days. No other day is like it. And the church is the meeting of God with His people. No other gathering can take its place or compensate for its loss. Huwag na huwag mong ipagpapalit ang Diyos at ang Kanyang presensya sa kahit anong bagay dito sa mundo. Tandaan mo, hindi ka kayang i-comfort ng mga blessings na yan pag dumating na yung matinding dagok sa iyong buhay. Hindi ka kayang bigyan ng pag-asa ng mga bagay na yan sa tuwing naghihinalo na yung pananampalataya mo. Hindi ka niya matutulungan. Hindi ka niyan kaya bigyan ng kapayapaan. Kaya kailangan nating piliin yung giver more than the gifts, the blesser more than the blessings. Totoo naman, kung nasa presence of God ka, hindi naman mauubos o hindi ka naman mawawalan ng problema. In fact, baka mas dumami pa. Pero pag na kay Kristo ka, magiging kang payapa at makukuha mong kumalma dahil alam mong nandyan lang siya at sinasamahan ka niya. It is the Word of God that will sustain you through every season of your life. Hindi yung mga blessings na yan. Sa panahon na gusto mo nang sumuko, na nagkagulapay ka na, sa darkest point ng buhay mo, always remember, greater is He that is in you. Kahit feeling mo, nag-iisa ka, discouraged ka na, maniwala ka, kasama mo siya. Kung paanong di ba yung sun, hindi naman siya nawawala, pero kapag umuulan or makulimlim, parang nawawala siya. Kasi di ba yung ulap, yun yung umaharang sa liwanag, pero hindi umalis yung sun. The sun shines as clearly in the darkest as it does in the brightest. At ganun din ang Diyos. We may not feel His presence, but He is with us during our worst days and our best days. Naging struggle din yan ni R.C. Sproul. Kaya sabi niya, I don't always feel His presence, but God's promises do not depend upon my feelings. They rest upon His integrity. Tandaan mo, ang Diyos na sinasamba natin ay tapat
at mabuti. Di ka niya iiwan. Mauuna mo pang iwanan ng sarili mo bago ka iwan ng Diyos. Kaya piliin mo siya kaysa sa blessings na dala niya. May isang tanong lang naman na dapat masagot ngayong hapon na ito. Kapatid, will you enter the promised land without the promise-keeping God? Kung makakasama mo ba sa langit ang buong pamilya mo at lahat ng mahal mo sa buhay, pero Jesus wasn't there, is it still heaven sa'yo? Gusto mo pa rin bang pumunta dito? Kakayanin at gugustuhan mo bang maging maganda at maunlad yung buhay mo, pero hindi kasama ang Diyos? Tutuloy ka ba sa plano mong mag-ibang bansa kahit malinaw na hindi ito yung kalooban ng Diyos sa buhay mo? Bakit hindi natin gayahin si Moses? If your presence will not go with me, do not bring us up from here. Lord, wag mo kaming dalhin doon kung di mo rin lang naman kami sasamahan. Lord, wag mo nang paunlarin. Wag mo nang pagandahin yung buhay ko kung mawawala ka sa buhay ko. Lord, sirain mo na yung mga pangarap ko kung hindi naman kita makakasama sa pag-abot ng mga ito. Ang pinaka nakakatakot ay yung maging successful ka at magkamal ka ng maraming bagay dito sa mundo, pero yung Diyos ang wala sa'yo. And as a conclusion, alam nyo, masasabi nating lahat dito, if were not for Moses, God would have wiped out Israel. Were it not for Moses, maaaring hindi niya binalik yung presensya niya sa mga Israelita. Kung di dahil kay Moses, hindi sila kinahabagan at kinawaan ng Diyos. But alam nyo, si Moses dito ay isang blessed foreshadowment lang. God gave Moses to Israel para i-point talaga sila doon sa archetype. Si Moses ay isang early glimpse of the Lord Jesus Christ. He is the one greater than Moses. Because the faithfulness of Jesus to God surpasses that of Moses by innumerable degrees. At alam nyo, the same can be said kay Christ. Kasi if were not for Jesus, God would have wiped away humanity. Tuluyan na tayong nilipol at pinuksan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Were it not for Jesus, tuluyan na tayong iniwan at talikuran. Kung di dahil kay Christ, hindi tayo kinahabagan at kinaawaan ng paulit-ulit ng Diyos. And like Moses, Jesus is a selfless mediator. He laid down His life on the cross to save us. He was destroyed so that we don't have to be. He took on yung destruction na para sa atin. Even if kapalit nun ay ma-remove siya sa special presence ng kanyang Ama. Maging abandoned siya at siya na lang mag-isa. Siya yung nag-shield sa atin from the wrath of God. At siya yung nag-secure ng presence ng Panginoon para sa atin. And the presence of God finds its greatest expression in Christ Jesus. Emmanuel, God with us. Christ came into this world, nag-enter siya sa human history in order to give His life as ransom for many. For us to be saved, God must be with us. God must be one of us. As we end, noong 1847, may isang pastor sa England by the name of Henry Francis Lyte. Nag-preach siya ng kanyang huling sermon nung araw na yon dahil kailangan niya nang iwanan yung pastorate dahil sa iniinta niya na fatal illness. Meron siyang isang lung disorder at tuberculosis. Kinagabihan nung araw na yon, sa sobrang lungkot at helplessness na nararamdaman niya at sa sobrang takot niya sa nalalapit niyang kamatayan, naisulat niya ang isang napaka-tender prayer kung saan hinihiling niya na samahan siya ng Diyos dahil sobrang dilim na ng kanyang buhay at unti-unti na siyang pinanghihinaan ng loob. Nagsilbing comfort sa kanya yung kasiguraduhan ng presensya ng Diyos na siya ay kanyang sasamahan sa buhay man o maging sa kamatayan. At alam niyo, yung prayer na naisulat niya ay ginawang hymn. At alam niyo kung kailan unang tinugtog ito? Sa kanyang lamay, sa kanyang funeral. This is the hymn, Abide with Me. Nawa ito rin yung maging prayer natin sa lahat ng stages at condition ng ating mga buhay, sa kadiliman, kalungkutan, at sa kawalan. Ang ating kasiguraduhan
ay ang presensya ng Diyos na lagi tayong sasamahan. Let us close in prayer. Our faithful Father, thank you for your holy word that is preached ngayong hapon na ito. Ngayon, we are so hopeless kung wala yung presensya mo dito sa aming mga buhay. And we're just so blessed to know that si Christ, sinecure niya yung presence mo. We are now so secured na hindi mo kami iiwanan because for the last time, iniwan mo na ang Panginoong Jesus for our sins on that cross. Lord, yung lagi namin yung prayer, Lord, samahan mo kami. Lord, kailangan ka namin. Abide with us, Lord. In life and in death, abide with us. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.